Sa prayer. Thank you, Brother JR. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Jesus is alive. Buhay po ang Panginoon kahit anong problema po natin. Wala pong kwenta ang mga yan dahil buhay ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya sa pag-aaral po tayo ng why we need to stand firm in our faith. Bakit kailangan ho ba natin tumindig ng matibay sa ating pananampalataya? It is only because by faith lang po tayo masasave by the grace of God through faith. No? Kaya nga po, without faith, it is impossible to please God. And faith, sabi po ni Peter, ay mas importante kesa sa ginto. Amen. Kasi nga po, kahit punong-puno ka ng ginto at mayaman ka ng mayaman, kung wala kang pananampalataya kay Kristo, makamtan mo man ang buong mundo. Kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa, ano pong saysay po nun? And that is why, kung napakahalaga po ng faith sa ating buhay, in fact, ito po ang pinakamahalaga, yung pananampalataya natin kay Kristo, na ito ang pinakamahalaga, dapat ito po yung pinamamana natin sa ating mga anak at apo. Maganda po kung meron kayong ipamana pong mga ari-arian, bahay, lupa at pera, pero kung wala si Kristo, mawawala din po ang mga yon at walang saysay. Maganda po ang bawat isa po sa atin ipamana ang pananampalataya upang ang mga pamilya po natin, one of these days, ikaw at ako kapatid, kung di pa darating ang Panginoon, mamamatay din tayo. Tahimik po kayo, hindi nyo matanggap ang kamatayan. At kaya nga po, ang pag-aasa po natin kay Kristo upang magkasama-sama muli ang magpapamilya. Amen. Matundo ko pa yata. Praise God. Napag-aralan po natin why we need to stand firm in the faith is to fight against the enemy. We need to understand, sana hindi po natin makalimutan ito, araw-araw, 24/7, ang sabi po ng Revelations 12:10, na ang Diablo, the accuser of the brethren, inaakusahan po tayo day and night. Ayan po, for the accuser of the brothers and sisters who accuses them before our God day and night. 24/7 po, na habang nakaupo kayo ngayon, natutulog ka, nagpe-pray ka, kung ano-ano ang pinapasok ng Diablo sa isip mo. Bakit? Gusto po niya, tatlo lang po ang vision po niya, to steal, kill, and destroy. Mamatay ang iyong pananampalataya, may steal po niya yung word para mawala yung pananampalataya, ma-destroy po niya ang buhay mo sa pamamagitan ng pagkuha ng word sa atin at mawala po ang pananampalataya po natin. And that is why every day, kailangan po tayong maging aware ng kaaway po natin, hindi po yung asawa mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung nakasagian mo sa daan, sa sasakyan, ang kaaway po natin ang Diablo. Lata biasa mag-amen din. Manibayo ka rela, Lord. Alam niyo ho, pag nag-amen kayo, ang nabibless, una kayo. Because the amen, sinasabi niyo, I agree, so be it. At saka po ang amen, ay yan ang isa sa pangalan ni Jesus. And it bless you. Amen? Hate the Lord, may gising nila. Praise the Lord. Yung pangalawa pong linggo, why we need to stand in our faith is to refute false teachings. Marami pong mga hindi tamang katuruan po ngayon, hindi lang sa religion, kundi po sa science, sa education, sa pagkain, sa mga gamot, at marami pa ho. Just lately, mga 3 weeks ago, nilalabas po yung balita na kinausap po yung mga pastor sa Amerika para daw maghanda na paano nila explain bakit merong alien. Nilalabas daw po ng Amerika na talagang officially may mga alien. Mina-mindset po tayo sa alien kasi daw po para maganda ho tayo, ang mga alien po, yan po yung mga nag-a-abduct, meron nawawalang tao, hindi na makita. So one of these days, marami pong mawawalang tao, billion ang mawawalang tao. Pero hindi po alien abduction, rapture.
pag rapture po natin, lalabas ang Antichrist, ang babalita po nila sa headline, no, billions are missing because of alien abduction. Ililin lang po nila ang buong mundo. Kaya yan po yung wala pong ibang planeta na ginawa po ang Lord. Yung mga Mars, Saturn at po dyan, mga stars din po yan. Pag-aralan nyo po ang Bible. Maniwala kayo sa Bible kaysa po sa science ng mundong ito. Ang perfect science ay po ang ating pong Bible, ang Word of God. Amen po ba? So marami pong false teachings po ngayon that we need to be aware. Sabi po ni Paul, huwag kayong lalayo sa kung ano ang nakasulat. Because heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain forever. Amen. Kahit po high-tech na tayo ngayon, mawawala po lahat ng technology yan. Mawawala po ang lahat, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Amen. Ito ang napag-aralan po natin just last week. Why we need to stand firm in the faith is to fight, is to make an impact on others. Yung buhay po natin, kung bakit dapat po na matibay tayo sa pananampalataya, kasi po, yung buhay natin, somehow, meron pong impact yan sa ibang tao. Lalo na sa pamilya mo, people, your people of influence surrounding you. No, meron pong impact yan. Tinitignan ka nila kung paano yung mood mo, paano ka humarap sa problema, paano ka humarap sa isang bagay na very annoying, kung nawawalan ka ba ng pasensya, kung nagmumura ka, at kung nawawala ang mood mo, tinitignan po yan. At kapag nakita po nila, nagsashine ka pa rin, kahit po nasa under pressure ka, no, nagkakaroon ka ng impact, na-inspire po natin ng iba, at nagiging encouragement po ang buhay po natin. In other words, nakaka-bless ka. No, nakaka-bless po ba ang bawat isa sa atin? Baka may nakita sa'yo ngayon pa lang, at yun na rin naman, makabwisit siya, makabless. Sana po makita ho talaga na yung po pagdating mo, hindi po yung, tara makutan, no? Yung po pagdating mo, nag-iiba po yung atmosphere dahil yung presence ng Lord ay nandun na. Alam niyo bang carrier tayo ng presence ng Lord? Our body is the temple of the Holy Spirit. Nananahan ng banal na Espiritu. So, carrier po tayo na I don't know kung anong spirit ang dala nyo. Kapag iba yung kung kabusitan ng dala mong espiritu, lalo na bukas, Lunes na Lunes, no? Hindi po nila malalaman na Kristiyano ka. Hindi nila malalaman na born again ka. Born again niya yan, aliyaman, borbolen yan, yaman born again. Sana makita ho tayo sa atin talaga na tayo po ay born again Christian. And today, fasten your seatbelt. Mabibigat po ang pag-uusapan po natin ngayon, na ito po ay, this is not a condemnation, but a warning for us. Na iniisip mo, ligtas ka, pero hindi pala. This is a warning for us. No, ang topic po natin for today, why we need to stand firm in our faith, is to finish the race victoriously. So, yan lang pala, Pastor Alam niyo po, maraming taong natatapos po nila ang kanilang takbuhin sa buhay, pero hindi victorious. No, may mga, kumbaga po sa isang karera, may mga natapos nga po nila yung karera, pero panghuli na sila, tapos inihingal pa, halos mahimatay. Pero alam niyo po yung victorious, number 1 na, champion na, tumatakbo pa, naglulundag dahil nanalo siya. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. We were made, we are designed to be victorious. Amen. Kaya ngayon po, ang mga pag-aaralan po natin, kukunin po natin ang 3 church mula po sa 7 churches sa Book of Revelation na kinomend, pinuri ng Panginoon, at the same time, rebuke po niya ang 5. 2 po doon, ang Smyrna at saka Philadelphia, walang rebuke. No, puro commendation lang, papuri lang po, appreciation lang po ng Panginoon. At isang church, walang commendation, puro rebuke po siya. Ito po yung pag-aaralan po natin, ang church in Ephesus, church in Sardis, at saka po ng
ecclesia. Anyway, let me begin first with Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful day, this wonderful morning na ginising niyo po kami, Lord, binigyan ng buhay. And we thank you that your love and mercy are new every morning, and great is your faithfulness. Pagpalain niyo po ang yung salita na amin pong tatanggapin. We pray, Lord, that you open the eyes of our understanding. Buksan niyo po ang pangunawa ng bawat isa sa amin, even yung mga first-timer, Panginoon. Lord, na makuha po namin, Lord, yung fresh revelation, yung full revelation from your word, O God, that we may be transformed, O God, by the renewing of our minds, and may we be changed, Lord, into the likeness of our Lord Jesus Christ. And as I declare your word, Father God, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan muna po natin ng Lord. Hallelujah. Tayo daw po ay, we are surrounded by such huge crowd of witnesses. Sa ibang salin po, cloud of witnesses. Yung iba po dito, ang mga pastor, in-interpret po nila ito, na meron daw pong nakadungaw sa atin sa langit. Hindi po totoo yun. Huwag din kayong maniwala na napapanood po kayo ng mahal nyo sa buhay na namatay na nasa langit. Because kung napapanood po tayo mula sa langit, heaven will not be heaven. Iiyak po sila sa mga nakikita po nilang karumal-dumal dito sa lupa. Kung anong pinaggagawa mo sa sekreto. Gusto nyo bang pinapanood kayo sa langit na gano'n? Hili mo ng anak mo, talagang makakarine yan na po ng ima mo. Kung nandun na po sila. So, yung pong cloud of witnesses po dito, it's referring to chapter 11. Lahat ng mga witnesses, lahat ng mga believers, from the time of Enoch, Noah, Abraham, and so on and so forth, na they finished the race victoriously sa kanilang pananampalataya. So meron po tayong mga examples of faith from chapter 11. Kaya sinabing therefore na may mga example of faith tayo na tinapos nila ang kanilang buhay na nananampalataya pa rin. In fact, sabi po ng bandang huli ng Hebrews, kahit hindi nila nakita yung promise, pero nanatili silang nananampalataya, namatay silang nananampalataya sa Diyos. Kaya sabi dito, let us strip off every weight, lahat ng pabigat sa ating buhay Kristiyano, tanggalin po natin yan. Especially yung kasalanan na madali pong kumapit po sa atin. And let us run the race. Patuloy po tayong tumakbo. Now, with endurance, the race God has set before us. Kaya nga po ang pinag-aaralan po natin ngayon, to run, to finish the race victoriously. Kung actually po, ang mga unang point ko dito, parang familiar lang, yung pong run with endurance, ganyan ho. Pero binago po ng Panginoon, kaya nga po napunta po ako sa Book of Revelations. Ecclesiastes 7:8, finishing is better than starting, patience is better than pride. Now let's focus po dun sa finishing is better than starting. It doesn't matter. Last week po na nasabi po natin, I don't know kung nasabi po ng pastor na nagturo sa inyo, na I think hindi niya pwedeng hindi sabihin po, no? Huwag niyong ipagmalaki. Do not tell people how long you have been a Christian, but show them how to be a Christian. Amen. And ito po, huwag niyong ipagmalaki na matagal na kayo ng Kristiyano, how you started strong, pero sabi po dyan, finishing is better than starting. Marami pong nagpasimula, naging Kristiyano na born again, pero hindi nagpatuloy. Meron din po nagpasimula ng mga negosyo, ang ganda ng simula, pero hindi rin po nagpatuloy. Sa ating buhay Kristiyano, hindi po tinitignan ng Diyos kung paano ka nag-umpisa. Maganda po yun. Meron kang na born again ka, nag-start kang nakakilala sa Panginoon, pero ang hinihintay po ng Lord ay yung pong papaano ka matapos sa iyong pananampalataya. Kaya nga po, God is not impressed with how you started.
hindi na i-impress ang Lord, hindi napapawaw ang Lord kung paano ka nag-start. Wow, na born again siya. Lalo na po siguro ngayon sa mga kabataan, may mga ilang kabataan po nakikita ko na nag-camp, talagang mainit po sila. By the way, salamat po sa mga nag-sponsor po sa inyo. Hindi po sayang ang pinag-sponsoran po ninyo. Meron po at merong pagbabago sa mga kabataan po natin. Amen. Kaya nga po sinusuporta natin ang ating mga kabataan kasi hindi po totoo yung ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi po. Ang kabataang Kristiyano ang pag-asa ng bayan. Lahat po ng nasa Senado dating kabataan yan eh. Mga demonyo po ngayon. Dapat po tunay na Kristiyano. May mga nasa Senado po, Kristyanuhan lang. Pero hindi talaga tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano dapat yung nasa gobyerno, katulad ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, kahit nasa gobyerno po sila, hindi sila nag-compromise. Itinapon sa apoy, nabuhay pa rin. Itinapon sa leon, pero hindi kinain ng leon. Bakit hindi sila nag-compromise? Amen. Kaya salamat po sa mga nag-sponsor po sa inyo. Yung hindi nag-sponsor po, salamat din po. Next year, pwede pa kayo mag-sponsor. Amen. So, He's watching how you finish. Tinitignan po niya kung, actually, ngayon po, kung paano mo harapin ang buhay, kung paano mo harapin ang mga problema mo sa buhay, God is watching you. Not from a distance, no. But God is watching you, kasama mo ang Diyos. Because I will never leave you, I will never forsake you. I am your Emmanuel, your God, who is with you. Amen. Kaya nga po, tinitignan po tayo ng Lord. So, let me begin. Dahil mahaba po ito. You must stand firm in the faith to finish the race victoriously. Therefore, don't forsake your first love. Don't forsake your first love. I'm not talking about your high school life. Yung mga first love nyo nung high school kayo, hindi po. I am talking about Jesus, who is our true first love po natin. Amen. Siya po ang tunay na first love po natin. Sabi po niya sa Revelations 2:4, na pinasulat po niya kay John, ang sabi po ng Lord, I know your deeds. He was talking to the church in Ephesus. Mga Ephesians po ito. No, hindi ko na po nilagay yung verse 1. So, I know your deeds, sabi niya sa mga taga-Ephesus, your hard work. Pakinggan nyo mabuti ito, na alam kayong mga taga-church na Ephesus, alam ko ang inyong mga gawa, your hard work, your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not. No, hindi ka nagpadala sa mga false doctrine, sa mga false teaching, sa mga false teachers, and have found them false. Sabi po dito, and then you have persevered and have endured hardships para kanino? For my name. For my name, sabi ng Lord, no, nagpursige ka, nagpatuloy ka, no, even dun sa mga hardships, sa mga suffering, nagpatuloy ka alang-alang sa aking pangalan. Alang-alang sa pagiging Kristiyano mo. Ang sabi po ng Panginoon, if you had not grown weary, hindi ka man nanlupaypay. Hindi mo ba matindi ang mga church sa Ephesus? Meron po sila, talaga pong pag nag-ministry po sila, na yung gawain na ginagawa po nila sa Lord, todo-todo. Kapag may problema po sila, nag-i-endure po sila. Kapag may mga false teachers, false doctrine, false prophets, rinireject po nila. Hindi nila tinatanggap. They refuted ang mga false prophets po. And yet, ang sabi po ng Lord sa verse 4, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Sa ibang salin po, you have abandoned your first love. Pinabayaan mo na ang iyong unang pag-ibig. Ano po ang mensahe ng Diyos sa atin po dito? It is possible napakasipag mo sa gawain. It is possible napakasipag mong mag-attend ng CU. Napakasipag mong manalangin. And yet, wala na yung dating pag-ibig mo sa Panginoon. Na heart check, kamusta po ang pag-ibig natin sa Lord? Bakit po kayo ngayon nag-attend ng first service? Bakit po kayo nagsimba ngayon?
It is because of ritual. It is because kailangan. Magbawas ka ng kasalanan, ganon. Kasi mamaya makikipag-birthday ka, makikipag-inuman ka na naman. Bakit ho tayo nag-attend? Madalas ko pong sinasabi ito. Lahat po ng ginagawa po natin, ang unang motivation po natin, pati po yung pagbibigay po ng ating tithes, offering, first fruits, lahat po ang motivation po natin, lahat ng ginagawa natin para sa Lord ay dahil mahal natin ang Diyos. Kung bakit tayo nagsisimba ng Sabado o Linggo, ay dahil mahal natin ang Diyos. Yes, kasama na po yan. Dapat pangalawa na lang yung meron kang hinihiling sa Diyos, humihiling ka ng ganito, may pangangailangan ka, gusto mo ma-revive, maano. Pero ang unang motivation po natin dapat, na hindi dapat mawala, ay yung first love po natin. Naalala niyo pa ho dati, nung una yung tinanggap ang Lord, o kaya na-revive po kayo, o kaya po, nabaptize kayo ng Holy Spirit. Lagi kayong excited. Lagi kayong excited mag-pray, mag-devotion. Lagi kayo, kung Sunday po yung nihintay nyo, you wish na Sunday na. Kung nihintay mo yung see you day nyo, sana Calvary umpukan na. Excited ka. Dati-dati. Alam niyo ba yung kanta ni Gary V? Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Pero ngayon, kamusta na po? Dati yon. Anong laman ng isip niyo po ngayon? Na ano kayang manyaman pamangan kayari Ken? Kaya ang sabi ng Panginoon, dati, laman ng isip mo, puso mo, ako. Pero ngayon, oo nga, meron kang hard work para sa church, para sa kingdom. Nagpe-persevere ka. No, hindi mo tinatanggap ang maling katuruan. Nag-i-endure ka kahit na merong sufferings, merong hardship. Alang-alang sa aking pangalan. Pero, hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Yung asawa niyo ho ba, mahal kayo katulad ng dati? I doubt. No? I doubt. Dati po, no? Nung panahon po natin, walang sasakyan, alalayan, may kang jeep. Sige, Diyos, sa akin ako. Di ba, no? Talagang, adwa kayo mo kayong jeep, pakakaulan may pa eh. Napapansin niyo ba yung mga ganon? Pakakaulan eh, bala mo ating mag-snatch kayang boyfriend o girlfriend. Pero ngayon, kalangbat mo, lagba mo. Sabay pa ho ba kayong nag-holding hands pa ho ba kayo? No? Pero kung minsan ganyan ho tayo, nag-fail tayo bilang asawa, but ang pinaka-importante po, huwag tayong mag-fail sa first love natin sa Panginoon. Kapag hindi tayo nag-fail sa first love natin sa Panginoon, yung love din po natin sa kapwa-tao natin, lalo na sa asawa po natin, hindi rin po yan mag-fail. Lagi kang aalalayan yan. Uupo, aalayan ka. Lahat na, alalayan ka po niyan. Mararanasan mo yung pag-ibig. Pero dito po nakakalungkot. No, yung pong nakakagulat na ano itong mensahe ng Panginoon ito. Akala ko okay na yung active ako sa church. Akala ko okay na yung nagpe-pray ako. Pero gusto po ng Panginoon, merong pag-ibig. And that is why, bakit meron tayong free will? Ayaw po ng Lord na gumawa na lang po siya ng nilalang na basta mahal siya, na parang robot lang. Because ang love po, hindi po yan pinipilit. Yan po ay kusang binibigay ang pag-ibig. Gusto niyo po yung pong pag-ibig, pinilit po siya? O mahal mo ko, hindi babarling kita. Gusto niyo po, hindi man lang kita, sobra ka. Kanya. Kaya po dito, no? Pero, ano ba what is love in this context? Yung first love po dito, ang ibig sabihin po, yung pong wholehearted affection mo kay Lord. No, na bawat gawin mo, bawat hakbang mo, bawat araw, paggising mo, inuuna mo ang Lord. At every day, actually po, I hope ginagawa po natin to. Every day sinasabi mo kay Lord, Lord, I love you. Kahit hindi mo na sabihin ng I love you sa misis mo dahil hindi mo na ginagawa. Paminsan-minsan na lang. Pero kay Lord, sabihin mo araw-araw, Lord, I love you. From the heart, wholeheartedly.
Ito po yung sinatawag pong first love. Lagi pong nauuna ang Panginoon. Meron kang pupuntahan, uunahin mo ang Panginoon. No, meron kang bibilhin, ikukonsulta mo sa Panginoon. Lord, dapat ko bang bilhin ito? No, meron kang gustong lakad na gusto nyo na pumasyal kayo, punta kayong Boracay, dapat ikonsulta mo rin kay Lord. Amen ho ba? Yung iba po sa atin, lakad ng lakad, pag naka-aksidente, sasabihin mo kay Lord, Lord, bakit nangyari to? Hindi mo naman kinonsulta sa akin, anak. Hindi ka man nag-pray. I remember noon, na yung minsan nagmamadali po ako papunta ng dialysis. Hindi po ako nakapag-pray. Talagang singit po ako ng singit dahil late na po ako sa and then pagdating ko po malapit na po ako sa Mount Carmel, liliko na po ako. Alam ko may babangga. Meron nga pong bumangga. Sabi ko, yan na ang bunga ng walang prayer. Kaya nga po sa mga anak ko, kay Mrs., kapag sinasabi na punta kami dito, Daddy, kaya pag nagte-text, lagi ko sinasabi sa kanila, pray. Because kahit kasama ko sila, kahit ako yung head of the family, lalaki, tayo pong mga lalaki, hindi natin kayang protektahan ng ating mga pamilya kung hindi tayo magpe-pray. Ang Diyos lang ang pwedeng magprotekta po sa atin. Kaya kapag in love ka, anuman ang gawin mo, magising ka sa umaga. Alam niyo po, meron po kaming awit, inawit ko kagabi po ito. Yung noon, makananunay kasi. Pagising sa umaga, naaalala ka. Sino po nakaalam ng awit? Nasasabi kang puso ko na makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Bakit? Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hindi ho bang masarap ma-in love kay Lord? Paggising mo sa umaga, inaawitan mo siya. I tell you, wala nang sasarap pa sa mundong ito kahit sa langit, other than na ikaw ay in love kay Lord. Amen? Alam niyo po, meron po noon dito na nagpastor po siya na kay Lord na nung na-revive po ang church ng Calvary during the 80s, I think, or 70s. Noon po kasi, ginawang ordinance po ni President Marcos Sr., bawat institution, hindi lang sinihan, before they will start yung anumang service or program or even mass, ay umawit ng lupang hinirang. Alam niyo po yung lupang hinirang? Mas baluit ang bayang Magiliw. So, si Brother Ray po yung pianista po nun. In-intro niya po, awit po sila ng lupang hinirang. Sa sobrang init po nung dating pastor, na kay Lord na po siya ngayon, tinaas niya yung kamay niya. Piano pa lang, wow, talagang in love. Pero nung narinig niya, bayang Magiliw. Pero bakit po? Nakakatawa, pero bakit niya ginawa yon? Kasi sa sobrang in love niya kay Lord. Masarap po ang in love kay Lord. Kaya nga po, hindi po automatic yan. Kailangan po intentional. Lord, I love you. Tapos gawin mo yung ikaw ay nag-worship. Madali pong mag-worship corporately sa church. Pero yung best worship that you can offer to God is when you are alone. Ikaw ay mag-isa. Tapos punong-puno ka ng problema and yet nag-worship ka pa rin kay Lord. Amen? Kaya ito po yung babantayan po natin. Because in the last days, ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 24:12-13, sabi po niya, because of the increase of wickedness. Ito pong Matthew 24, kinukwento po ng Lord, tinuturo po niya kung anong mangyayari sa last days. So sa mga huling araw, mag-i-increase ang wickedness. Di ba napakasama ng mundo ngayon? Na lalaki sa lalaki, kinakasal, babae sa babae. Actually, hindi lang po yan.
Yung iba po, kinakasal sa kanyang truck, kinasal sa kanyang crocodile, kinasal sa kanyang aso. Yung isa po, no, nagulat ako, kinasal sa Eiffel Tower. No, hindi, makanyano po kamuting de tao yan eh. Pero mas mamuting-muting lareta may nga salkarela. Di ho ba? At saka po yung nag-attend ng kasal na witness po sila. Ganyan na po kasama ang ano ngayon. Tingnan na lang po sa ating gobyerno kung gaano po kasama. Moro-moro. Kaya lagi po natin pinagpipray ang government po natin. Salamat po, binubulgar po ng Diyos. Yung mga tiwali, yung mga corrupt, binubulgar at let's pray na patuloy na ibulgar ng Panginoon. Dahil ang Pilipinas po, pinagpala, mayaman po ang Pilipinas. Kaya lang maraming demonyo sa gobyerno. Bakit? Kasalanan po nating mga bumoto. Hindi natin pinagpray. Ang nakita lang natin, sikat sa social media. So iboboto ko na rin to. Kaya nga po, let's pray for our government. Pa-increase po ang wickedness. But not for the Philippines. Ang Pilipinas po, itutuwid ng Diyos yan. Dahil the Philippines is for Christ. Bakit po tayo pinagpapala? Because once upon a time, nung panahon po ni Emmanuel L. Quezon na pinagpapatay po yung mga Hudyo ni Hitler, more than 1,000 Jews, Israelites, napunta sa Pilipinas, rineject sila sa ibang bansa, pero ang Pilipinas, tinanggap po sila ng buong puso. Anong sabi ng Panginoon? Kapag pinagpala mo ang Israel, pagpapalain ko kayo. Kaya tayo, kahit na maraming corrupt, pinagpapala pa rin tayo. Napansin niyo ba yun? Trillion ang corruption po, hindi lang billion. Ganyan po kasama ngayon. Ngayon, dahil po sa kasamaan, ang sabi ng Panginoon, the love of most will grow cold. Sa ibang salin po sa King James, will wax cold. Alam niyo po yung wax, yung kandila, kapag po pinakuluan mo, magiging, ano po yan, no? Magiging liquid. And then kapag lumalamig po siya, nagwa-wax cold, tumitigas. Marami daw po na sa mga huling araw, mga Kristiyano, yung pag-ibig nila sa Diyos, yung kanilang pag-ibig, dahan-dahan ng lalamig. But the one who stands firm to the end will be saved. And that's why it's very important that we stand firm, no, sa ating faith till the end. Ano po yung the one who stands firm? The one who will love me until the end will be saved. Yung merong first love sa akin until the end. Kaya nga sabi, kasi ang context ng Panginoon, yung love of most will grow cold. But the one who stands firm, saan? Sa pananampalataya, sa kanilang pag-ibig sa Panginoon, ay yung tunay na ligtas. Kasi nakita niyo po, kahit na may mga hardship, na masipag sa gawain, masipag magdasal, manalangin, masipag po sa gawain sa church, ang mga Ephesus, pero dahil walang pag-ibig, walang kwenta. Saan po natin makikita yan? 1 Corinthians 13, 1-3. Ang sabi po dyan, no, if I speak in the tongues of men of angels, meron kang gift of tongues, but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbal. Kahit meron kang spiritual gift na gift of tongues, na pero wala ka namang pag-ibig, para ka lang batingaw-ngaw na umaalingaw-ngaw. Verse 2, sabi po dito, if I have the gift of prophecy, tingnan niyo po ito, you can prophesy, na parang propeta, and can fathom all mysteries, naintindihan mo yung mga secret, mga mystery po ng Panginoon, and all knowledge, and I have faith that can move mountains. Matindi pananampalataya mo, nakakagawa ka ng matinding milagro. You can move mountains. Ang sabi ho dito, but do not have love, ano ka ngayon? I am nothing. Nakakapagpagaling ka? Nakakapagpalayas ka ng demonyo? Pero wala kang love? Anong sabi po ng Lord sa Matthew 7, 22-23? No, on that day, ang sabi po ng Panginoon, pwede ba natin pakita yun na pinakita natin kagabi, I do believe. Sabi diyan, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Meron kang gift of prophecy. And in your name, drive out demons, and in your name, perform many miracles. Nagbuhay kami ng patay, nagpagaling kami. Pero anong sabi ng Lord? I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Wow, hindi ba kagulat-gulat po ito? Nagpa-prophesy po sila, nagpapalayas ng demonyo, nagpe-perform ng milagro,
And yet, ang sabi ng Lord, hindi ko kayo kilala. Ano po ang nawala sa kanila? Ano po ang nawala sa kanila? First love. First love. Kaya, yet, ang sabi ng Panginoon, I hold this against you. You have abandoned your first love. Kamusta po ang pag-ibig natin sa Diyos? Matindi ho ito. Balik po tayo sa Corinthians. Sabi po sa verse 3, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship or ipasunog ko ang aking katawan, kahit po ibigay niyo po lahat ng pera niyo sa offering, ibigay niyo ang lahat ng ari-arian niyo sa mga mahirap, ang sabi po dyan, at yung katawan, pahirapan mo, nung sabi po dito, but do not have love, I gain nothing. Wala kang makakamtan. Ito po yung sagot, Pastor, nag-ano naman ako? Nagtatights naman ako. Pero ba't di bumabalik ata? Nagpa-first fruit, nag-offering. Papagbigay naman po. Ang tanong, ginagawa mo ba yan out of love? O napipilitan ka lang dahil tumayo yung katabi mo, tumayo yung mga tabi mo, tatayo ka na rin, mag-offering. Tinig-tulad, tigdo na ako rin. Kung ayaw mong tumayo, mga pakanyang kali, talakot na ako, pe. Ito po yung kahit anong gawin po natin na maganda para sa Panginoon, kung wala namang pag-ibig, you are nothing and you will gain nothing. Tahimik po ang Calvary Temple. Sabi ko sa inyo, fasten your seatbelt. Huwag po kayong mag-alala, kahit nung ginagawa ko po ito at sinecheck ko po ang heart ko, Lord, patawarin mo ako kung hindi na ikaw ang aking first love. Lahat po tayo tinatamaan po dito. Binigay po ng Lord to, not for us to be condemned, but to warn us. Kaya nga sabi po ng Panginoon sa verse 5 ng Revelations 2, consider how far you have fallen. Tignan niyo kung gaano na kayo kalayo sa akin. Repent and do the things you did at first. Pinagre-repent pa ng Lord. Hindi niya kinokondemn. Magsisi kayo at gawin nyo nung una, yung dati nyong pag-ibig na ginagawa mo, nag-church ka, excited ka dahil mahal mo ko, sabi ng Panginoon. And if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Pupunta ako sa inyo, tatanggalin ko yung lampstand, yung liwanag sa inyo. Alam niyo po, hindi po, medyo natagalan po ako sa paggawa po ng sermon na ito dahil marami po akong binasang article. Lahat po sila sinasabi, ang lahat ng mensahe ng Lord sa 7 churches, hindi po ibig sabihin dyan na nawawala po ang salvation po nila. Hindi po ako mag-agree. Sabi ko, bakit lahat sila? Bakit ako iba yung ano ko? Ba't wala akong makita sa mga binabasa ko ang article sa internet na sinasabi nilang mawawala ang salvation mo? Pero, alam niyo po, itong lampstand, it symbolizes yung light. Dati, nasa darkness tayo. And then sabi nga ni Peter, kinuha tayo into His marvelous light. Those who will follow me, sabi ng Panginoon, will never walk in darkness. So kung wala ka ng ilaw, ikaw ay nasa darkness. Kung may ilaw ka, ikaw ay ligtas. Dahil wala ka na sa darkness. Pero kung tatanggalin ng Lord ang ilaw sa'yo, nasa darkness ka, palagay mo, ligtas ka? No. Lahat ng taong nasa darkness, hindi ligtas. Kaya nga, wina-warning ng Lord po ang church na ito. Nakala nyo sapat na yan? But it doesn't mean that we are saved by grace plus works. No. Pero bakit inaano ng Lord na mag-work pa rin kayo pero dapat merong love? It is because, alam niyo po, kapag ikaw ay na-saved by grace, yung grace will teach you to say no to ungodliness, ang sabi po ng Titus 11:12. Ito po talaga yung meaning ng grace. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and what? To live an upright and holy lives in this present age. Titus chapter 2, 11 and 12. Tinuturuan po, yan po yung grace ng Lord. Kapag ikaw ay ligtas, inaasahan ng Diyos na ikaw ay gumawa. Gumawa ng mabuti. At sa paggawa mo ng mabuti, hindi po dapat nawawala yung first love.
May kausap pa ho ba ako? Hindi ho ba matindi itong ng Lord dito? Pero sabi ng Lord, but you have this in favor, no? This in your favor. No, ito naman ang gusto ko sa inyo, sabi ng Panginoon, you hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Ang mga Nicolaitans po, mga naniniwala kay Kristo, but at the same time, because they are saved by grace, pwede daw silang sumamba kahit sa ibang Diyos, at pwede rin daw silang mag-commit ng adultery, ng immorality, because they are saved by grace. Noon pa man din ho, meron ng once saved, always saved. Nasa Book of Jude din po yan. Ginagawa nilang license for immorality ang grace ng Lord kasi saved sila by grace, not by works, so that no one should boast. Pero dito ko po tinayuan talaga ito na nawawala ang salvation. Sabi dito, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Ano ba ang sinasabi ng Holy Spirit sa inyo ngayon? Hindi nawawala ang salvation dito. Pananakot lang ng Lord dito para manatili kayong mayroong first love. They were degrading, dinevalue po nila yung word ng Lord. This is all about reward lang daw po. Hindi naman natin masyadong iniisip ang reward. Ang iniisip natin, kung talagang ligtas tayo. Amen, ho ba? Bago mo isipin yung reward, isipin mo muna kung talagang ligtas ka. Amen, ho ba? Kaya ang sabi ng Lord, no, kung meron kang tainga, makinig ka kung anong sinasabi ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit na po ang bumulong po sa inyo ngayon. So to the one who is victorious, sinasaan ng Lord na maging victorious po tayo dito sa panlalamig natin sa ating pag-ibig sa Kanya. Sabi dito, kapag nagtagumpay tayo, I will give the right to eat from the tree of life, which is the paradise of... Oh yeah, no? Ano lang siya? A reward. Nakakita ka na ba sa langit na lahat kumakain ng tree of life, tapos ikaw, dahil nawala yung first love mo and yet saved ka, kuno? Anong mangyayari po nun? May mga taong hindi kumakain ng tree of life, pero hindi, anong mangyayari? Magkaingit, di na napakinis naman. Ako bisa, kaya na kumakayabi kayo. Magugulo po ang langit. Kaya nga po ito, ang mga message sa 7 churches, it's about their salvation. True salvation. If you agree, say amen. If you don't agree, let the Holy Spirit speak to you. Kung meron kang pandinig, sabi ho dito. So we can finish the race victoriously if we don't forsake our first love. Number 2, you must stand firm in the faith to finish the race victoriously. Therefore, don't let the fire in your spirit die. Napakahalaga po ng fire sa ating pong buhay. Sa Leviticus po, meron pong altar sa holy place. At meron pong lampstand po doon, yung 7, lampstand. At ang unang nag-ilaw po noon, naglagay po ng apoy ay ang Panginoon. Sinindihan po ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon kay Moses, kay Aaron, na yung pong fire sa altar ay hindi po dapat mawala. Kapag nauubos na yung oil, kumbaga nauubos na yung kandila, agad nang papalitan mula po, para po yung dating apoy, minsan po namatay po yung apoy. Anong ginawa po ng anak ni Aaron na pinatay ng Diyos? Naglagay po sila ng unauthorized fire. Yung fire lang po natin na regular, hindi po pinag-pray po yung fire na sindihan po muli ng Lord. Ayan po, no? Pinakita po sa Leviticus, no? Praise the Lord po, salamat sa verse. Ayan po, sabi po dyan, and the sons of Nadab po, Aaron's sons, Nadab and Abihu, took their censers, put fire in them, and added incense, and they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to His command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them. Sinunog po sila. Unauthorized fire. Ngayon po, saan na po ang altar ng Panginoon? Our body is the temple of the Holy Spirit. Dito na yung altar. Kamusta po yung fire nyo? Is it authorized or unauthorized fire? Pag sinabing authorized fire, galing po sa Lord talaga. Hindi ka plastikan. Walang kahipokrituhan. Sinunog po ng Lord, unauthorized fire. Pwede ka kasi magkunwa, mainit ka sa Lord. Wow! Lumulundag ka rin. Wow! Talaga pong
very active ka, pero unauthorized fire pala. Kahipokrituhan at saka po kaplastikan. Sinunog po ng Lord. Kaya nga po dito, kung babalik po tayo dito po sa ating pinag-aaralan, don't let the fire in your spirit die. Revelation 3:1-2, sabi dito, and to the angel of the church in Sardis. Sabi niyo po Sardis. Hindi po yan sardines. Pero hindi nyo na makakalimutan yan. No? To the church in Sardis, ang sabi po ng iba. No, Sardis po, the words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars. Ang 7 stars po dito ay yung pong, pwede ba natin pakita Revelations 1:20? Ay yung pong angels, mga messenger. Ang sabi po dyan, the mystery of the 7 stars that you saw, sabi ng Panginoon kay John, in my right hand and the 7 golden lampstand is this. 7 stars are the angels o yung mga messenger. Pwede pong itong pastor or literal na angel, no, na may mensahe po sa church. And then sabi po dyan, and the 7 lampstand are the 7 churches. So balik po tayo. Ang sabi dito, I know your works, you have the reputation of being alive. Para kang mainit, buhay, na Kristiyano, but you are dead. Wake up and strengthen what remains and is about to die. Sabi ng Panginoon kanina, you are dead. Pero ngayon, ma-revive kayo. Ma-revive kayo at palakasin nyo yung na malapit ng mamatay. Ano po yon? Apoy sa atin. Nung na-born again po tayo, nagkaroon po tayo ng apoy. Yung Holy Spirit po, yung fire. Sabi ng Panginoon, gumising kayo, ma-revive kayo, at palakasin nyo kung ano yung malapit ng mamatay. And then sabi ho dito, for I have not found your works complete in the sight of my God. Ito po yung ang problema ho dito, yung ibang mga ibang religion, ginagawa po nila dito, yan, yung salvation by works siya. Kasi sabi ng Lord, I have not found your works complete in the sight of my God. Anong ibig sabihin po niya dito? Yung work niyo incomplete, bakit? Hindi siya unauthorized fire siya. Hindi siya first love. Kunwari lang siyang love. Kaya siya incomplete. Hindi siya totoo. O nga, masipag ka, pero incomplete. Ang sabi po ng Panginoon. Now, alam niyo ho ba, anong gagawin po natin ngayon? Strengthen what is about to die. Kaya sabi po ni Paul kay Timothy, na ilang beses po nanlamig din si Timothy. Sabi po niya sa Timothy 1:6, this is why I remind you to fan the flames of the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. Ang mga spiritual gifts po natin, hindi lang mga tongues, prophecy, interpretation, vision, or what. No? Sabi po ng Romans, mga pwede rin pong serving, giving, administration. Kung ano po yung ginagawa po nating ministry, gift po ng Holy Spirit, fan the flame. Meron kang gift of teaching, preaching. Timothy, magpatuloy ka. Bakit fan the flame? Alam niyo po, sino po dito yung naranasan niyo noon, panggatong lang po, ang ginagamit po natin. Di ba, pag gusto mong ubalab, no, itapong magkaya, magliyabya po, pinapaypay. Di ba sa mga nagbabarbecue, tinututukan po ng electric fan para po mag-ahalab. Kaya sabi ni Paul, fan the flame. Sino magfa-fan? Ikaw. No, mag-pray ka muli, no? Ano mo muli ang ano mo sa Lord, sa devotion mo, mag-worship ka muli, papuspos ka muli ng banal na espiritu. Fan the flame. Ang sabi po diyan. And then sabi rin po ni Paul sa Romans 12:11, never be lacking in zeal. No, wag mong hayaan na mawala yung enthusiasm mo, yung excited ka. Alam mo po, dati excited ka sa kanto pa lang, gusto mo nang tumakbo, naririnig mo pa lang yung praise and worship. Pero ngayon, praise and worship, pamukan yan. Puta na ako mumunta. Wag dapat mawala po yung enthusiasm po natin, yung excitement natin. But keep your spiritual fervor. Sinong magkikip? Si Lord? Tayo. Keep your spiritual fire, your spiritual fervor, serving the Lord. Nagsiserve ka kay Lord, pero dapat merong fire, merong first love. So anong ginawa ng Lord? Kinondemn ba niya ang Church of Sardis? Hindi po, sabi rin po niya sa verse 3 and 4, remember then what you received and heard.
No, alalahanin nyo yung narinig nyo nung una, yung gospel of love, gospel of peace, yung gospel of salvation. Alalahanin nyo ito, ang sabi ho dito, keep it, no, manatili kayo, panghawakan nyo, and repent. Magsisi kayo. So, wala pong condemnation ng Lord. Gusto niya mag-repent para sila'y maligtas. If you will not wake up, hindi kayo gigising sa pagkakatulog nyo, I will come like a thief and you will not know at what hour I will come against you. Hindi mo malalaman kung anong oras ako darating. Kaya kapag ikaw ay in love kay Lord, meron kang fire, alam mo na oras na ng pagdating ng Panginoon. Tayo po mga Kristiyano, alam natin, hindi natin alam yung eksaktong oras, no, eksaktong araw, pero alam natin, it is the last hour. Ang sabi nga po, I think ni Paul, no, or ni Peter, it is the last hour. Hindi na tayo nasa last days, nasa last hour na po tayo. Nasa mga huling oras na po tayo. Pero kung hindi ka magsisisi, sabi ng Panginoon, hindi mo malalaman ng pagdating laban sa'yo, against you. Yet you still, sabi dyan, you have still a few names in Sardis. May mga ilang tao sa inyo, people who have not sold their garments. Ano pong garments ito? The garments of salvation, the robe of righteousness. May mga ilang tao sa inyo na hindi niya pinabayaan na marumi. Kasi po ang problema ng Sardis dito, dahil sa compromise, dahil sa kasalanan, yung robe of righteousness sila na nag-aapoy, natakpan na po ng putik ng mga kasalanan at compromises. Malapit ng mamatay. Halos hindi mo na maitsurahan po yung robe of righteousness. Ano ba yung robe of righteousness na ito na pinagsasabi ko? Baka hindi po kayo maniwala. Nang bawat isa po sa atin, nung tinanggap natin ng Lord, righteous tayo dahil inimpute, pinasuot sa atin yung righteousness ni Kristo. In the spirit realm, kung bubuksan natin ang ating spirit, kung mabubuksan lang po ang ating spiritual eyes, makikita mo po ang bawat isa sa atin, naka-robe of righteousness po tayo. Saan po natin makita yan? Isaiah 61:10. Ang sabi po sa Isaiah 61:10, I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God, for He has clothed me, binihisan niya ako with what? Garments of salvation, and arrayed me in a robe of His righteousness. Bakit garments po? Kasi dalawa yan. Yung robe of righteousness natin at saka po yung linen, fine linen, damit pangkasal. Ang sabi, kaya nga as bridegroom adorns he said like a priest. No, hindi ko na po tatapusin yan. Balik po tayo dito. People who have not sold sa Revelations 3:3-4, people who have not sold their garments, they will walk with me in white, for they are worthy. Bibigyan po ng damit pangkasal ng Panginoon. I think, pwede natin pakita yung kagabi, ay Revelations 19:7 and 8 ba yan? Na meron po tayong damit pangkasal. Ito po'y trabaho na po natin to. No? Sabi po dyan, let us rejoice and be glad and give Him glory for the wedding of the Lamb. Ikakasal tayo kay Kristo. Ang ibig po sabihin ng kasal dito, hindi na tayo maghihiwalay kailanman. Ikakasal tayo kay Kristo dahil ang church, tayo, hindi ang building, asawa ni Kristo, has come and His bride. Sino yung bride? Tayo. Sino po yung bride? Tayo po, no? His bride has made herself ready. Sino nag-ready sa bride? Siya mismo, tayo, ang magre-ready. So, and then, verse 8, sabi niya, fine linen and bright and clean was given to her. Ito po yung, hindi po ito robe of righteousness. Pangalawang damit po natin to. Ano ito? Wedding garments. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Bakit po rin-require? Save tayo by grace. Bakit rin-require po tayo ng good works ng Lord? Kasi po yung grace na tinanggap mo para ma-save ka, hindi pwedeng hindi ka magbunga ng mabuti. Imposibleng sinasabi mong save ka by grace, pero hindi ka gumagawa ng mabuti. Lahat ng Kristiyano, lahat ng born again, lahat ng anak ng Diyos na naligtas sa biyaya ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ka gagawa ng mabuti dahil yon ang natural. Yon ang nature natin ngayon.
gumagawa ng mabuti. At yung paggawa natin ng mabuti, ito po yung damit pangkasal po natin. Kamusta po yung damit pangkasal nyo? Baka crap din po yan, hanging pa lang. Bitin po siya. Kaya nagturo po ang Lord sa parable of the wedding feast na ang sabi ng hari doon sa isa, bakit ikaw hindi ka nakadamit pangkasal? Saan po pinatapon? Sa impyerno. Kamusta po yung damit pangkasal po ninyo? Remember, kapag gumagawa po tayo, para counted po yan, gumawa ka ng mabuti dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig mo, una, kay Kristo. Amen po ba? At, kaya ang sabi ng Lord, awaken what is about to die, mamamatay ang iyong robe of righteousness. Kapag namatay ng robe of righteousness, hindi ka naligtas. Saan po natin magina? James 1:14-15. But each person is tempted, ang sabi po dito, when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Natitempt tayo, hindi tayo tinitempt ng Lord dahil sa kagustuhan din po natin, yung evil desire natin. Then after desire has conceived. Yung tinitempt ka ng Diablo, iniisip-isip mo siya, kino-conceive mo siya. Kaya po conceive ang ginawit na word dyan para pong nagbubuntis. Kasi diba pag nagbubuntis po, hindi ko po alam kung paano po magbuntis, no? Pero I'm sure kayo pong nagbuntis, iniisip nyo, ano kaya ito, babae, lalaki, ano kaya yung papangalan ko? Ano kaya yung mga damit na ibibilin ko sa kanya? Yung kasalanan, kapag kinonseive mo, no, yung temptation, kapag kinonseive mo, and then it gives birth to sin. Because that is the power of meditation. Kung ano yung madalas mong i-meditate. Alam niyo po yung mga nagre-rape, hindi po yung basta magre-rape, lagi nilang mini-meditate, no? Kalibugan, nagbabasa po sila ng kung ano-ano na malaswa, nanonood ng pornography. Kaya nga po, kahit apo nila, anak nila, no, dahil sa meditate po nila, no, nagpaplano sila na one day, kahit apo nila, kahit anak nila, dahil yung power ng meditation, ni-rape po nila. Kaya sabi ng Lord sa Joshua 1:8, sabi niya kay Joshua, no, parang manalo ka, you meditate on my word day and night. Then you will be prosperous and successful. Kaya po, lagi natin i-meditate ang word. Kaya kapag merong, ano sabi ni Paul, kapag merong mga impure thoughts, mga lofty opinions, mga principle na hindi na kumukontra sa salita ng Diyos, anong gagawin natin? We pull them down. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Powerful po kung ano yung madalas mong iniisip. Madalas mong pinapanood, yung isip mo umaandar, nagme-meditate ka, nanonood ka ng mga drama-drama. Ano mga drama po ngayon? Hindi ko na po alam, no? Batang Quiapo pa po ba? Tapos na ata ang Batang Quiapo, no? Ano po ngayon? Batang Release naman. Kung madalas kang magdrama, yung buhay mo madrama din. Nasigawan ka lang, umiiyak ka, kawawa naman ako. No? Tanggol, nasaan ka na? No? Madrama ka kung anong iniisip mo madalas. Kung anong iniisip mo madalas, kaya sabi po ng Philippians 4, 6, 7, 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is praiseworthy, think about such things. Think about the Word of God. Think about Jesus. Amen. At mapapayapa ka. Kaya po dito, kapag lagi mong iniisip yung tukso, magagawin mo na, magiging kasalanan na. And sin, when it is full grown, nagpatuloy ka sa kasalanan, nadudumihan na, yung robe of righteousness mo, hindi ka na nagre-repent, no? Anong sabi po dyan? Pag full grown na, it gives birth to death. Kamatayan. Kaya ang sabi ng Lord, consistent, awaken what is about to die. Ang dami mo ng compromise, Sardis. Ang dami mo ng kasalanan na hindi ka nagre-repent. Marumi na ang robe of righteousness mo. Malapit nang mapundi ang ilaw mo. Now, repent, ang sabi po ng Panginoon. Kaya nga po, spiritual fire can die out if we continue living in compromise and sin. So, anong dapat natin gawin? Mag-repent, ang sabi nga po ng Panginoon. Anong sabi po na 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. Period. Daw ba siya? Patatawarin ka lang, period? No.
Kasi dito, mananampalataya na po itong kausap ni hindi po tayo para ma-born again uli, na nagre-repent para ma-born again uli. Hindi po, nagre-repent tayo para patawarin tayo at linisin and purify us. Sasabi po dyan, purify us from all unrighteousness. Cleanse us from all impurities, from all wickedness. Kaya wag po kayo maniwala dun sa hindi ka na kailangan mag-repent. Pag nagre-repent tayo, linilinis po natin muli ang ating robe of righteousness. Kaya may mga ilang tao sa inyo sa Sardis, sabi niya, hindi nila pinabayaan na marumi ang kanilang robe of righteousness. Ibig sabihin po dito, meron silang ibig sabihin hindi sila nagkakasala. Nagkakasala din, pero hindi nila pinapabayaan na hindi sila mag-repent. They live a repentant life. Yun din po ang ating kailangan. Kaya sabi po ng Panginoon sa Revelation 3:5, the one who is victorious, na nagrepent kayo, nagpalinis kayo, sabi diyan, will like them be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and His angels. Ito po, maliwanag po na nawawala ang salvation. Hindi ko buburahin. Palagay niyo po, kapag nakabura na yung pangalan niyo sa book of life, ligtas pa ba kayo? Hindi na. Pero tingnan niyo po ito, ang nakakapagtaka dito, the one who is victorious will like them be dressed in white. Dapat po ang sinabi ng Lord dito, na I will write their names in the book of life. Alam niyo po ang ibig sabihin po nito, kahit po nung panahon ni Moses, sabi niya, Lord, kung di mo patatawarin ng iyong bayan, Israel, burahin mo na lang ang pangalan ko sa book of life. No, hindi ko buburahin ang pangalan mo. Ang buburahin kong mga pangalan, itong mga rebelde. Mga rebelde nakasulat sa book of life. Bakit po? Because before the world began, before the heaven and earth were created, sumulat na ang Panginoon kung sino yung magiging unang tao na si Adan at yung magiging huling tao sa mundong ito na ipapanganak. Lahat tayo, ito po yung predestination. We were destined to be saved. Totoo ang predestination. Gusto ng Lord, lahat tayo masave. Kaya lang kapag hindi mo natapos yung karera victoriously na walang pananampalataya, erase ang iyong pangalan. Kaya pagdating mo sa langit po, pagdating mo sa gate, titignan po ng angel yan kung nandun po ang pangalan mo sa book of life. Nakasulat ang pangalan mo, kapatid, pero wag mong hayaan na yan ay mabura. Amen. Huwag mong hayaan na mawala ang first love. Huwag mong hayaan na mawala yung fire. Huwag mong gawin na meron ka lang reputasyon na barang buhay. Sila po may pride . They have the reputation. Pinapakita lang po nila. May pride na parang buhay na church. And yet, it was a dead church. So we can finish the race victoriously if we maintain our spiritual fire. Last point po. We must stand firm in the faith to finish the race victoriously. Therefore, don't be fooled by spiritual apathy. What is apathy? Kung ako mag-repent, apathy da kayo. No. Hindi nyo na po makakalimutan yan. Ang Tagalog po ng apathy is kawalang bahala, walang pakialam, indifference, walang gana, lack of interest or enthusiasm. In spiritual context, spiritual apathy can be translated as kawalang bahala sa spiritual na buhay o panlalamig sa pananampalataya, literally cooling down of one's faith. Oy, meron tayong prayer meeting sa next week . Meron tayong worship and intercession night at saka fasting. Pag-attend kayo, okay lang, sige. Pero kung yung Wednesday nyo po, kung walang kakwenta-kwenta yung ginagawa nyong Wednesday, mag-attend po kayo ng Wednesday. Because in the last days, ang hinahanap ng Lord, yung mga nagpe-pray. Bakit sabi ng Lord, in the last days, watch and pray so that you can be able to stand against the horrors that are about to come and will be able to stand before the Son of God. Prayer lang po. Hindi po sinabi ng Lord, in the last days, magpanic buying ka. Yung iba, wala pong pang-panic buying, panic lang. No? Kaya ito po ibig sabihin ng spiritual apathy. Tingnan po natin ang buhay po ng mga Laodicea po ito. No? Ang sabi po dito, Revelation 3:14-18, to the angel of the church in Laodicea, write, these are the words of Amen, faithful and true witness. Sabi po yan, these are the words of the Amen. Sino po yung Amen?
si Jesus. Kaya nga po, in-encourage ko kayo, huwag kayong maging tamad sa amen. Amen. Kasi pangalan po ni Lord yan, yung amen. The faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. No, wala pong commendation po dito. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, alam ko ang gawa nyo. No, hindi kayo malamig, hindi kayo mainit. Kayo ay maligamgam. O sa isa bang, yung Tagalog pong version na iba na lumang Tagalog, kayo ay malahininga. Alam niyo po yung malahininga, lalo na paggising. Anong sabi ng Lord? Isusuka ko kayo. Matindi po ito, no? Isusuka ko yung sabi ng Panginoon. Pero alam niyo po, nung pong bata ako, nung iniisip ko ito, bakit Lord, gusto mo yung malamig kesa sa maligamgam? Di ba yung malamig siya? Kasi po yung malamig, alam niyo po yan. Sa tabi po ng Laodicea kasi, meron pong yung lugar Hierapolis, na meron po silang umaagos na tubig po doon na hot spring. Di ba masarap po ang hot spring na maligo? So nakaka-refresh. Meron naman po silang katabi na ang ano ho, niya kasi Lagyuita. Nakakalimutan ko ng Colossae, no, ang mga Colossians, no. Ang ano po nila, galing po sa bundok, malamig, masarap pong inumin. Ang ibig sabihin po ng cold at saka hot, both are useful. Parang kape, masarap lang ang kape kapag mainit o kaya malamig, cold coffee. Ganun din po sa tea. Masarap ang tsaa kung malamig, iced tea. At saka po kung mainit. Pag maligamgam na, di ba, parang iniiwan mo na. Ayaw mo nang inumin. Yan po yung maligamgam. Bakit po maligamgam po itong mga mahalahin nga po itong ano? Kasi po mayaman sila. Sabi po na po sa verse 17, you say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. So, and do not need a thing. Wala na akong kailangan. Hindi nila iniisip na kailangan nila ang Panginoon. Nagsisimba na lang sila at nagano, pero wala nang gana talaga. Walang ganang mag-pray. Bakit? Mayaman sila. Ito po yung problema kapag ikaw ay blessed ng material wealth. Kapag hindi mo alam na hawakan yung material wealth, no, magiging maligamgam ka. Ano pa po yung maganda sa cold? Kasi po yung cold, alam niyo po, mas madali pong i-invite po yung nalalamig sa pananampalataya kesa doon sa mga lukewarm. Yung mga lukewarm, sige, atin kong gagawan eh. Pero yung nalalamig sa pananampalataya, sige, miss ko na. Di ho ba? I remember nung nagtatrabaho po ako, nagtitrain po kami sa Bikutan, I think 1994 pa ho ito, no? Medyo matagal na, no? Mag-compute na ako yung edad kanya. Hindi ako mag-compute, 52 na ako. No? Nasa 90 lang po yung per day po namin noon. Ang minimum 100. Below minimum pa po kami, nasa Manila. Kasi nagtitrain lang po kami doon, ang company po namin nasa Clark. Nung una, hindi po ako umuwi ng Sabado. Ano po ako, nanlalamig po sa pananampalataya, na homesick. Tapos, ginawa ko po, tuwing Sabado umuwi na ako, sabi ng mga kasamahan ko, ba't ka umuwi? Sayang yung pera, yung pamasahe. Kaya, wala akong pakialam sa pera. Mas gusto ko makita yung pamilya ko at makapagsimba ako. Kaya noon pa man din ho, mas mahalaga po sa akin yung kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Nagpapasaya sa akin yung makita yung pamilya. Nagpapasaya sa akin yung pumunta ako sa Calvary Temple. Wala akong pakialam na maubos man yung 90 pesos ko na per day. Ito po yung, kasi nanlalamig ka na. Mas madali pong i-invite sa prayer, sa church, sa CU, yung nanlalamig, kesa yung sa lukewarm, yung wala nang pakialam. Kasi po, mayaman siya, marami siyang ano. Ang problema, yung iba, wala namang yaman, walang pera, pero lukewarm. At making lukewarm ka, nakaping pera eh. Lukewarm ka pa. Then, ang sabi dito, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich. Tunay na mayaman kayo. Kina-counsel ko kayo, binibigay ko lang to sa inyo, sabi ng Panginoon, and white clothes to wear, yung robe of righteousness nyo, no? Mapalitan yan, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put your eyes so you can see. Mga bulag po sila, binulag sila ng kanilang kayamanan.
Kaya nga po, kung alam nila yung tama, pero hindi nila ginagawa, alam nila na dapat mag-praise sila, hindi nila ginagawa. Alam nila dapat mag-devotion sila, pero hindi nila ginagawa. Alam nila dapat mag-win sila ng soul, pero hindi nila ginagawa. Anong sabi ng Panginoon sa James 4:17? If you fail to do what you know is right, you are what? Sinning. Ito po yung problema po nila. Bakit sila lukewarm? But sa lukewarm po nila, nagkakasala sila. Pero hindi po, maano pa rin sa ang Lord. Hindi po nila kinondem ang, bagamat ito po ang pinakamatindi sa lahat ng church, sa 7 church, ang Laodicea. Sabi po ng Panginoon sa Revelation 3:19-22, those whom I love, I rebuke and discipline. Mahal ko kayo, kaya ko kayo nire-rebuke at dinidisiplina. So be earnest and repent, magsisi na kayo. Here I am, I stand at the door and knock. Nasa labas na po. Ang Lord wala sa church, nasa labas, kumakatok. Sabi po niya dyan, no, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Anong ibig sabihin nito? Pag pinagbuksan mo ko ng pinto, kakain ako kasama nyo. Anong ibig sabihin po nito? Relationship. First love. Ang Lord po, bakit niya tayo ginawa? It's for relationship. Bakit niya tayo liligtas? It's for relationship. Na dapat ang relationship natin, it is founded sa first love po natin, founded sa fire of the Holy Spirit, na hindi po dapat mawala po yan. Kaya sabi po ng Panginoon, to the one who is victorious, kung kayo magtatagumpay, na magiging mainit muli kayo, hindi na kayo lukewarm, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. Whoever has ears, sino po yung may mga tenga? Sino yung may pandinig? Let them hear what the Spirit says to the churches. Ano po ang sinasabi po ng Holy Spirit sa inyo ngayon? We can finish the race victoriously if we continue to grow in intimacy with Christ. Yung I will come in and eat with me, sabi ng Panginoon, that is intimacy. First love, maapoy, marubdob. Mag-review na po tayo to finish the race victoriously. Don't forsake your first love. Don't let fire in your spirit die. Don't be fooled by spiritual apathy. Last verse po, Acts 20:24. However, sabi po ni Paul, I consider my life worth nothing to me. Walang kwenta ang buhay ko. My only aim is to finish the race. Ang aim po, walang kwenta ang buhay po natin kung di natin tatapusin ang karera. Ano po yung karera ni Paul? And complete the task of the Lord Jesus has given me. Ano po yung task at saka po yung race niya? Ano po yung assignment niya? The task of testifying the good news of God's grace. It is also our race. It is also our task na ipagsabi ang mabuting balita sa lahat ng ating nakakasalamuha. Amen po ba? So don't let your heart grow cold, your spirit become lifeless. Pwedeng pakilipat na po para makisabay yan. Don't let your heart grow cold, your spirit become lifeless, or your walk drift into complacency or apathy. Count your life as nothing for the sake of Christ and keep your heart on fire to finish your God-given race victoriously. Ang haba, hindi ho ba? Para hindi nyo makalimutan, hold fast to Christ and you'll finish strong. Ganyan lang po kasimple. Kahit anong mangyari, mahalin mo si Kristo. Panghawakan mo si Kristo. And you will finish the race victoriously. Palakpakan po ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan po ngayon. And as we are being served, let's thank Jesus